Good morning po guys. Kumusta po kayo lahat yan guys? Sana sa umagang ito ay okay lang po tayong lahat. Sa nakaraan nating mga video guys, napag-usapan natin yung mga gamot na ginagamit natin sa ating pagpa-farm, gardening at saka yung sa vegetable farm. Ngayon, napag-usapan natin yung fungicide, pesticide, humusicide, yung pangkuhol, tapos yung herbicide. Kasama na po doon na pag-usapan natin yung sticker na gagamitin natin sa pag-spray, pesticide man yan, fungicide man yan, o herbicide man yan kung umulan. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin ngayon, yung gamot naman na pang root grow. So, bago natin pag-usapan tong gamot na to, gusto ko lang i-share sa inyo na sa larangan ng pag-garden, yung landscaping contractor ka man, service provider ka man as garden maintenance o di kaya nursery operator ka, may mga halaman talaga tayo na yung iba't ibang klase sa pagpadami ng mga halaman. Halimbawa, may mga halaman tayo na yung mapadami natin sa pamagitan ng kanilang mga buto. Kung ang halaman na mumulaklak, nagkakabuto, pwede natin kunan siya ng pangsidling. So, makaparami tayo. Ang isang halimbawa niyan, yung sitsirika, yung maki na podocarpus, yung punsiana, tapos yung Shanghai Beauty. So, itong mga halaman na to, dahil sila ay namumunga, makapadami tayo sa pamagitan ng kanilang mga buto o kanilang mga seedling. May mga halaman din guys na makapadami tayo sa pamagitan ng kanilang mga saha. Isang halimbawa po dyan yung heliconia, yung kana o bandera espanyola ang tawag. Tapos yung mga spider lily, golden lily, bakong at saka marami pang iba. Lahat ng mga halaman na nagsasaha, makapadami po tayo niyan. Mayroon din naman po tayong mga halaman na hindi siya namumulaklak, hindi siya nagbubunga, so hindi rin siya nagsasaha. Makapadami po din tayo niyan sa pamagitan ng pagmamarkot. Isang halimbawa po dyan yung trinit, siplera, picara, tapos marami pang iba. Yung hindi na nagsasaha, hindi nagbubuto o namulaklak para magkabuto. So, dahil ang pagmamargot medyo mabagal, mabusisi, so limited lang yung mapadami natin. Halimbawa ako, magmarkot ako ng pikara, so kaya ko lang tapusin sa isang araw, baka nasa 200 lang. O sabihin na natin 250. So halimbawa, magpadami ako ng estimate ko mga 1,000 piraso. So, tatrabahuin ko ngayon yan sa loob ng 4 na araw. Samantala kung gagamit tayo ng cuttings, kasi yung isa pang halimbawa dyan sa pagpaparami natin ng halaman, yung cuttings. Halimbawa, yung siplera, o di kaya yung gumamila. Kung marami akong mapagkunan sa loob ng 2 araw, baka kaya ko mag-potting o mag-propagate ng 2,000. So sa anong paraan? So dahil cutting siya, halimbawa ito yung cuttings ko na gumamila, kunwari gumamila to. Ang trabaho po talaga ng Hormix, itong yung tawag nito, yung root grow. So may 2 brand to guys, yung isa Anaa akong tawagin. Ito naman ay Hormix. So may recommendation dito guys na 1 tablespoon sa 10 galon na tubig. I-mix mo to siya doon. Tapos yun ang gagawin mong ibabad. So itong halaman na to, kunwari gumamila to, ibabad mo lang siya ng ganun. So mula dito sa pinakadulo, mga 3 inches yung babad mo. 3 inches kasi dito ka lang naman magpaugat niyan, dito banda. Ibabad mo to siya guys mula 15 hanggang 20 minutes.
Pagkatapos ng 20 minutes, i-transfer na natin doon sa polybag. Sa polybag o di kaya sa mga pot na gusto nyong paglipatan. So, ganun din sa santan. Ang santan, maiksi lang yung ano dyan guys. Ito, nasa ano lang to. Nasa 6 inches. So, dahil 6 inches lang siya, dito mo lang siya ibabad sa kahit mga 2 inches. Ibabad mo siya. Kasi dito lang din po yung magpalabas ka ng ugat. So, ang maintenance dyan guys sa pagdidilig, kung bagong potting, tapos na babaran mo sa ano, sa growth grow, 4 na bisis ka magdilig sa isang araw. Siguro mga, kung malapit ka lang doon sa nursery mo, doon malapit yung bahay mo sa nursery, pagising mo ng alas 5, magdilig ka. Tapos, bandang alas 9, alas 10, dilig ka na naman. Tapos alas 2, alas 3, dilig ka naman. Tapos alas 5 hanggang alas 6, dilig ka na naman ulit. So, 4 na bisis. So, ang trabaho talaga po ng root grow guys, para tulungan po tayo na mapabilis yung pag-ugat niya. Tutulong po siya. So, ang tansya sa mabuhay niya kapag gumagamit ka ng root grow, 90% to 95% na tansya na mabuhay siya. Pero ako, bilang gardener, kaya ko magpabuhay ng ng halaman. Halimbawa, santan. Kaya ko magpabuhay ng santan na walang root grow. Sundin ko lang yung 4 na bisis na 4 na bisis na diligan sa isang araw. Pero hanggang 50% lang ako natansya. So kung medyo okay pa, baka makaabot ako ng 60%. Pero sabihin mong 90% hanggang 95%, hindi ko na ikagarantiya yun guys. Kasi kahit ang mga cuttings na kasaya na halaman, mahirap po natin sabihin na 100% na mabuhay siya. Kasi marami po tayong isaalang-alang dyan. Halimbawa ito, nagsimula na siyang sumibol yung dito, yung ugat, tapos nalagay natin sa polybag. Tapos nadaanan ngayon ng pusa na naglalaro. Pag magalaw to, mamamatay na to siya. Pag nagaganon lang. O di kaya nahampas ng hangin. O di kaya yung pagdidilig mo, napalakas yung pag mo ng hose, kung gumagamit ka ng hose na yung halaman. So kahit gumagamit ka pa ng root grow, so may tansya siyang mamatay kapag nagagalaw. Kaya para doon sa mga propagator, binabakuran talaga nila yan na hindi mapasukan ng manok, ng pusa, aso, at saka iba pang mga na magalaw. Kasi pag once na magalaw, na nagsimula pa lang nagsibol yung ugat, mahirapan na tayo magpabuhay niyan. So, ang talaga dito sa root grow, tutulong lang po sa atin na magtrabaho ng mabilis. Halimbawa, di ba sa pagmamarkot, makatapos lang tayo ng, halimbawa ako, 200 lang sa isang araw. Pero kung gagamitan ko ng ng cuttings na magpatulong ako sa root grow, kaya ko mag-provide ng 1,000 peraso sa loob ng isang araw, cuttings lang. So, ang technique dyan, kasi mabagal naman po yung polybag. So, mag-diskarte ka dyan na ka muna, maglagay ka muna ng lupa sa mga polybag na transpiran mo doon sa mga kinatings mo. Tapos, may isa pang tinatawag na na propagator. Halimbawa, ito santan, nakaproduce ka ng 2,000, hanggat hindi mo pa i-transfer sa polybag, paugatin mo muna sa propagator, pwede yun. So sa sunod nating video guys, pag-usapan natin kung paano ba tayo gumagawa ng propagator para maka-propagate tayo ng halaman na napakadami. Halimbawa, sari-saring halaman, mag-isip ka ngayon na sa loob ng 2 linggo, 3 linggo, o kaya 1 buwan, mag-propagate ka ng halagang 10,000 pirasong paiwa't ibang halaman. So kaya yun kung mayroon kang propagator. Pero kung idaan mo muna doon sa mga pating-patings, i-direkta mo, dapat yung fully maintenance ka. Kasi kung ang
bagong potting mo na mga halaman, ay yung maintenance mo, kagaya lang doon sa mga established na halaman. So ano ka, yung hindi oobra yung ganung plano. Kung minsan mamamatayan ka. Pero kapag idaan mo sa propagator, yung propagator na ang bahalang magpapaugat doon sa sa mga binabad mo ngayon na na mga cuttings, less sa ka doon guys, less ka sa maintenance. Ang mo lang doon, ang pinaka-maintenance mo lang doon sa loob, halimbawa 10,000 piraso nasa propagator sila lahat, buksan mo lang yung tubig na magdidilig niya doon. Bahala na ang tubig doon magdidilig, gamit ka ng sprinkler. Ngayon, dahil mano lang siya, less siya sa maintenance, sa pagod habang nagpapaugat ka pa, yun ang pag-uusapan natin sa sunod nating video. So, sa video na pag-usapan natin guys, pag-usapan natin yung yung kapag ang halaman magbuto, makaparami tayo sa pamagitan ng pagsisidling. Kung ang halaman magsasaha, makapadami tayo doon sa pamagitan ng kanyang saha, i-split lang natin. Kung ang halaman hindi nagsasaha, hindi namumunga, sa pamagitan din naman yung pagmamarkot. Sin mabagal yung trabaho sa pagmamarkot, gumagamit po tayo ng root grow. Cuttings naman po yun. Sa pamagitan ng pagka-cuttings, makaproduce tayo ng napakaraming halaman. Sa susunod na video, pag-usapan natin yung paano ba tayo gumagawa ng propagator. Yun naman ang pag-uusapan natin sa sunod na video guys. So salamat sa panonood dito sa video na to guys. Sana yung mga diskarte na to makatulong po sa inyo kung paano tayo mag-produce ng maraming halaman na less hassle, less gastos. So sana guys, huwag nyo kalimutan na mag-like, mag-comment sa ating video, mag-share at mag-subscribe na rin sa atong page at saka sa ating channel. Maraming salamat guys. Ingat kayo lahat guys.